Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome back sa ating channel, #WalkWithLand. Grabe ang init ng balita ngayon, no? Kasing init ng panahon. Mas mainit pa sa kape nyo sa umaga. Alam nyo ba na nagkaroon ng total meltdown sa Kongreso? Napanood po natin yan kagabi. At hindi ito basta-bastang sigawan lang. Ito ay laban ng prinsipyo at track record. Leandro Libiste, a man of action and innovation, stood his ground against the old guard. At syempre, ang ating Vice Presidente, VP Sara Duterte, is not backing down. May mga bagong kaso. Are you ready for the deep dive? Bakit nga ba nagwala si Libiste? In an intellectual sense, he dismantled the repetitive rhetoric of the rectos. We are talking about someone who understands energy, technology, and progress. Habang ang iba ay busy sa pag-grandstand, Libiste is calling out the inefficiency. Why do we keep recycling the same political names expecting different results? Ang mga recto, with all due respect, represent an era of politics that is being challenged by result-oriented leadership. Para kayong gumagamit ng dial-up internet sa panahon ng fiber. Fiber na po tayo ngayon no? Hindi na modem, dial-up internet connectivity. Speaking of upgrades, kung kailangan nyo ng focus sa ganitong mahabang diskusyon, check out the Smart LED desk lamp sa description. Linawin natin ang paningin, pati ang isip. VP Sara is filing cases again. This isn't just about away politica. It's about accountability. Critics call her fisty, but in a world of trapos, you need someone with a backbone of steel. She's protecting the mandate given to her by millions of Filipinos. Pinupunterian nila ang budget, pinupunterian nila ang karakter, pero ang katotohanan, natatakot sila sa 2028. We see the pattern. It's a calculated demolition job, but Inday Sara knows the law better than most people in that room. Bago tayo magpatuloy sa pagdurog sa mga maling naratibo, kailangan ko ng tulong ninyo. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLand at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Ngayon, let's talk about the economic policies. Are they truly for the people or the preservation of the elite? Libiste's outburst, if you can call it that, was actually a manifestation of the frustration of the youth. We want industries. We want lower electricity costs. Hindi puro procedural excuses. Kung pagod na kayo sa lumang sistema, parang pagod na rin ang likod nyo sa kakahintay ng pagbabago. Baka kailangan nyo ng ergonomic office chair mula sa Shopee. Link natin. Support your back while we support the truth. Para sa ating mga kababayan sa abroad at sa mga OFWs natin sa Middle East, Hong Kong, Europe at Amerika, alam ko kung bakit kayo nakatutok. You are working hard in systems that actually work and you want the same for the Philippines. Nakikita nyo si Leandro Libiste, a visionary being blocked by traditional walls, and it frustrates you. Bakit sa ibang bansa, madali ang proseso, pero sa atin, kailangan pang dumaan sa politicking ng mga rekto. And to the youth, the Gen Z and the millennials, this is your future, they are debating. Whether it's energy security or judicial integrity, the cases VP Sara is filing are markers for the rule of law. We cannot afford to be passive. If you are watching this late at night, especially our OFWs catching up after a long shift, please use those anti-radiation glasses I linked below. Take care of your eyes because we need you clear-eyed for the long transition our country is facing. Huwag nating isipin na isolated cases lang ito. The pressure on Vice President Sara Duterte and the dismissal of new industrial voices like Libiste are connected. It's about maintaining the status quo. They want a Congress that is quiet,
compliant, and predictable. But with the 100,000 goal, subscribers goal of this channel, we are proving that the Filipino audience is hungry for the unfiltered truth. When Leviste stood up, he wasn't just speaking for his business interests. He was speaking for every innovator who has been told to wait their turn by a career politician. When VP Sara Duterte files a case, she is telling the bureaucracy that the vice presidency is not just a ceremonial spare tire, it is a fortress for the people's interests. Bago tayo mag-wrap up, siguraduhin na hydrated kayo. Keep that 2 liters insulated tumbler nearby because as we head into the election season, the heat is only going to get more intense. We need to stay cool, stay hydrated, and most importantly, stay informed. Pag-usapan natin ang lantarang bangayan sa Batangas na naging national issue na. Kamakailan, tinawag ni Executive Secretary Ralph Recto na baliw si Congressman Leandro Leviste. Bakit? Dahil lang ba naglalabas si Leviste ng mga dokumento tungkol sa umano'y koneksyon sa mga kontratista? O dahil ba tinamaan ang old guard sa pagtulak ni Leviste na tanggalin ang VAT sa krudo at bilihin? Sa totoo lang, mga kababayan, sino ba ang mas baliw? Ang taong gustong pabilisin ang pagbaba ng presyo ng kuryente at gasolina o ang mga politikong dekada na sa pwesto pero puro revenue loss ang dahilan habang hirap na hirap ang ordinaryong Pilipino? Leviste is disrupting the comfortable seats of the rectos. They call it ghost projects or troll farms. But for the youth watching, we see a young leader fighting for a new energy economy. Habang busy sila sa pagbansag na kung ano-anong pangalan, busy si Leviste sa pagdemand ng boto para sa VAT cut. Kung pagod na kayo sa ganitong cycle, baka panahon na para i-check ang wireless noise cancelling headphones sa description dahil kailangan natin i-filter out ang ingay ng mga trapo para marinig ang boses ng tunay na pagbabago. At para naman sa ating Vice President, huwag kayong palinlang sa mga headline na probable cause para sa impeachment. Nitong May 2026, ang NBI ay naglalabas ng mga affidavit tungkol sa inciting to sedition. Pero tignan nyo ang timing. Bakit kung kailan lumalakas ang panawagan para sa accountability sa itaas, doon lumalabas ang mga ganitong kaso. VP Sara is not just sitting ducks. She is preparing her own legal offensive. Ang bawat birada nila, sinasagot niya ng gawa. Ang laban na ito ay hindi lang para kay Inday Sara o kay Leandro Leviste. Ito ay laban para sa bawat Pilipino na sawa na sa sistemang pinoprotektahan ang ilan habang ginikipit ang mga matatapang. Kaya sa ating mga OFWs, lalong-lalo na yung mga pauwi na dito sa bansang Pilipinas, make sure you have your high-speed power bank ready. Dahil sa haba ng biyahe at sa dami ng balita, hindi pwedeng malobat ang ating awareness. We are reaching for that 100,000 subscribers milestone. And every view, every share, and every membership is a vote for the truth that they cannot silence. Let's keep pushing. Dahil ang Pilipinas po ay hindi pag-aari ng iisang pamilya. Ito ay para sa ating lahat. Mabuhay po ang Pilipinas!